Romans chapter 2 verses 5 to 6. But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. God will pay each person according to what they have done. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang judgment. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is righteous judge who cannot ignore sin. Ang Diyos daw po ay makatarungang hukom. Ibig sabihin po, hindi po siya bulag o pabaya pagdating po sa kasalanan. Hindi niya po kayang baliwalain yung mali. Kung may kasalanan po, kailangan niya itong harapin at hatulan ng tama. Dahil nga, syempre, He is holy o siya ay banal. Hindi siya tulad ng ilang tao na pwedeng dumaan sa palusot o bayaran yung hustisya, especially sa justice system natin dito sa earth na nadadaan sa power o sa palakasan. Hindi po ganun ang judgment ng ating Panginoon Diyos, dahil siya ay fair, and dahil hawak niya lahat ng authority, ay syempre kasama na rin sa pagkahuli niya na maghatol o magbigay ng hustisya na tama. Kaya nga po hustisya, because ang just sa justice is being fair, diba? So yun, sa Romans chapter 2 verse 5 po, sinasabi po na dahil matigas po ang puso nating mga tao at ayaw nating magsisi, parang nag-iipon po tayo ng galit sa ating Panginoong Diyos, o galit ng ating Panginoong Diyos rather, para sa araw po ng paghuhukom, imbis na yung ating Panginoong Diyos po yung maghatol, parang pinapaubayan na natin yun sa mga sarili natin, which is wrong. So as a Christian, we must hold our temper, and syempre pahabain natin yung mga busy natin. Pag sinabi natin busy, yung ating mga pasensya, and ayaan na po natin na ang ating Panginoong Diyos yung magbigay ng hatol doon sa judgment day. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's judgment deals with all sin and injustices. Ang hatod daw po ng ating Panginoon Diyos ay pantay at saklaw po yung lahat ng kasalanan at kawalang katarungan o injustices. Walang itinatanggi po ang ating Panginoon Diyos. Lahat po ng tao ay husgahan batay po sa ating ginawa. Walang lusot kung ito man ay tama o kung ito man ay mali. Harapin po natin ito in the day of the judgment. Kung gumawa po tayo ng tama, kikilalanin din po yun ang ating Panginoon Diyos. Walang favoritism si Lord. Sa Kanya, pantay-pantay lahat. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God provided Christ for us to escape judgment. Dahil alam po ng ating Panginoon Diyos na tayong lahat ay nagkasala, because sin is part of our nature since Adam and Eve ate that fruit of knowledge. Tsaka yung hustisya po natin Panginoon Diyos ay nangangailangan ng kaparusahan sa kasalanan. Nagbigay po siya ng paraan para tayo makaligtas, which is our Lord Jesus Christ. Ito dati hindi ko pa ito nare-realize, no? Dati tinitake lightly ko lang na yes, namatay si Yeso Cristo dahil sa atin, nagpakamatay siya nagpasakripisyo siya, ginamit siyang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Parang common na ganun, tinuturing ko na lang dati na common knowledge. But glory to God, with the help o ginamit niyang element yung si Pastor Zeb sa CLCC na hindi lang light, we must not take lightly the sacrifice of our Lord Jesus Christ, dahil yun po yung naging gamot sa kamatayang dapat ay nararapat para sa ating mga tao, nararapat para sa aking isang makasalanan. And yun, kung yung cancer nga, kapag nakagawa, kung isipin natin, isa kang doktor, tapos na-discover mo yung gamot ng cancer, hindi mo ba ito ipagsasabi para maraming makaalam? Diba? Cancer is eventually death yung outcome. Parang ganun din yung sin, na habang na-expose ka, habang pinapamuhay mo, nagiging lifestyle mo na, ay mapupunta ka rin sa death. Hindi nga lang death, no? Eternal death pa, habang buhay ng pagkamatay. But the help of our Lord Jesus Christ, kahit na makasalanan tayo, tinubos niya po tayo doon sa krus ng Kalbaryo. And
by basta yung speechless ako sa ganun. Kasi dati tinitake lightly ko nga lang na ganun, na common knowledge na nagpakamatay si Jesus Christ para sa akin. Pero ngayon nung pinarealize o mas pinarealize ng ating Pastor Seb ng CLCC yung bagay na yun, ay ngayon thank you ko na kay Lord Jesus Christ. So mabalik tayo dahil masyado na mahaba. So ang ating Panginoon Kristo po ay tumanggap ng parusa na dapat tayo yung nagdudusa, kasi nga po sabi nga sa Biblia, the wages of sin is death. Kaya kung tatanggapin po natin siya at magsisisi, hindi na tayo hatulan ng ating Panginoon Diyos sa parang dapat sana itatanggapin natin, which is the death. Kasi nga po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil nagsakripisyo na, o yung ating Panginoon Kristo na yung nag-take ng wages o nung kabayaran na dapat sana ay sa atin, ay parang magiging free na tayo, tawag dito, magiging righteous na tayo, rather. That is the correct point, correct basta magandang pangalan daw. Yun, sa pamagitan natin Panginoon Kristo, naging righteous na tayo. Kaya lahat po ng kasalanan natin ay may kapalit. Pero dahil po mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon Kristo, binigay niya po si Yesu Kristo, yung kanyang nag-iisang anak, yung only begotten child niya, bilang tagapagligtas, bilang sakripisyo para maligtas tayo sa hatol ng ng kamatayan sa pamamagitan po ng ating faith o ng ating pananampalataya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.